Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ito nga palang araw na to ay nung linggo. Tara, samahan nyo kami. Medyo malayo nga pala yung pupuntahan namin. At dahil mabilis nga matapos ang summer dito, sulitin na rin natin. At minsan lang din naman to. Grabe, itong mga nadadaanan namin, napakaganda talaga. Ibang-iba sa kabihasnan, no? Iba talaga pag nasa probinsya. Pupunta nga pala kami dito sa Hamamatsu, kaya naman malayo-layo din to sa amin. At nandito na nga kami sa destination namin sa Atago Island. Talaga naman nakatago to. At buti nilang may nag-assist na kapatiran. Salamat po. Nabanggit ko nga na linggo ito, dito nga pala namin gaganapin ang aming Sunday service at baptismal. At eto nga si Bunso, excited na siya. Lalo na't nakita niya tong ilog na to. Nung nakita ko nga, gusto ko na rin maligo at magtampisaw. Paminsan-minsan kailangan din natin ito, yung ma-relax pa kahit papano. Pero syempre bago yon, at dahil linggo nga ngayon, unahin muna natin si Lord. At habang hinihintay namin ang oras at iba pang mga kasama namin, syempre nag-prepare muna bago mag-start yung service. Yung iba nagpa-practice, nagkikantuhan, kumukuha ng mga pictures, at kung ano-ano pa. Hindi ko nga to naikot kasi nakabantay ako kay Bunso. At nung kinilaunan at nalaman ko, nagustuhan ko dito. Alam niyo kung bakit? Yung shower room nila, merong libreng hot water. Unlike sa napupuntahan namin dati, yung shower room merong bayad. Maghuhulog ka ng piso. At yung ilog din nila dito, masasabi kong friendly kid to. Although meron ding malalalim, pero mas marami yung mabababaw. At eto nga nung okay na at medyo dumadami na kami, nag-umpisa na rin yung Sunday service namin. Para sa amin, hindi buwang isang linggo kapag hindi kami nakaka-attend ng Sunday service. Yung bigyan mo lang ng oras at panahon ng Lord na magpasalamat ka sa lahat ng blessing niya at hindi lang yon na lagi siyang naandyan kahit may mga pagsubok ka. Isang araw lang naman yung hinihiling niya. The rest, para sa'yo na. At eto nga, after Sunday service, hindi na napigilan ni Bunso at ng ibang mga bata. Ligo-ligo na talaga sila. Grabe ang lamig ng tubig pero ang sarap. Tamang-tama yung lamig dito sa summer. At eto nga, habang naliligo kami, nag-umpisa na rin ang pagbabautismo. 1, 2, 3. Woo! Buti na lang hawak ni Pastor. Nakakabless nga dahil napakarami nila. Hindi lang mga Pilipino ang nagpabautismo. Meron ding mga Japanese. At sabi ko nga sa inyo na masasabi kong friendly place ito, lalo na sa mga bata. Karamihan kasi mababaw lang, may part din naman na malalim. Kaya sobrang na-enjoy talaga ni Bunso dito. Siguro naka-4 na balik kami dito sa ilog. What the? Volcano? Oh, it's a volcano, yeah. I'm swimming the water. One more, baby. O diba kahit matanda mag-e-enjoy din dito? At yun nga, nung tapos na kami maligo, kumain naman na kami. Kasi lunch na rin. Grabe, napakadaming pagkain. Nakakatawa kasi ang bawat isa may mga dala. Sa daming choices, si Daddy na ang nagdala sa amin. Eto si Mamshi, kain ng kain. Sige, hala. Subo lang ng subo. Kapag naumpisahan ko na talagang kumain, nako, wala mo nang bati-bati. At eto nga nung tapos ng kainan, meron din pag-game. Kaya naman, nag-enjoy talaga ang lahat. Pagkatapos nga nito, naligo uli si Bunso sa ilog. Nag-aya uli kasi siya at sinulit talaga namin ang araw na to. At anong oras na rin kami nakauwi nito? At eto nga pagkatapos namin maligo at magbandaw, umuwi na rin kami. Pero hindi pa natatapos yan, meron pa kaming pinuntahan. Pero hindi ko na kinunan, kaya hanggang dito na lang muna. At ayun nga,
Sa dami ng mga kaibigan natin, hindi natin alam kung sino yung totoo at hindi. Sabi nga nila, malalaman natin kung sino yung mga tunay na kaibigan natin kapag may mga problema tayo at kailangan natin ng tulong. Kung sino ang nandyan at kung sino ang wala. Kung tutuusin para sa akin at kay Daddy, mas pipiliin pa namin yung kakaunti, yung iilan lang ba? At least mga totoo silang mga kaibigan. O kaya wala na lang. Minsan kasi parang nakakadagdag stress din yon. Yung bang may problema ka na nga, iisipin mo pa sila. Pero kung gusto mo talaga ng tunay na kaibigan na hindi ka iiwan, hindi pababayaan, tatanggapin ka kung sino ka at kung ano ka, at no matter what happened, at yung paghingi mo lang ng tulong sa kanya, naandyan agad siya dahil alam niya kung ano yung nasa puso mo at nasa isip mo. Sabi nga sa isang scripture sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya magtiwala lang tayo sa Kanya. Dahil siya ang tunay nating kaibigan, no matter what happened, hindi niya tayo iiwan, maniwala ka. Yun lang po, salamat!